Have a good day, my beloved brothers and sisters on earth. I'm here once again. At ito po ang huling tipan, the Gospel of St. Raymond of the Assis. Alam mo ninyo mga kapatid, ito'y hinahayag ko hindi upang sirain ang inyong pananampalataya o ano paman, kundi bagkus kayo aking alalahanin. Dahil ang pahayag na ito ay bilang isang nagpapatotoo at tunay ng Diyos ay mahal kayo. Upang sa ganun pag dumating ang araw at oras ng mga tao na tinatawag kong the day of the last day, of the judgment day of our Almighty Father, na hindi niyo masasabi, Lord, bakit hindi niyo sinabi sa amin na ganito para mangyayari sa amin? At baka naman, pagdating ng oras ay maihayag ninyo, Lord, bakit po ninyo kami pinabayaan na sa likod ng lahat ay alam para ninyo kami malalagay sa kamatayan, hindi po ninyo kami pinag-alalahanan. Alam niyo mga kapatid, ito'y inuulit ko, ito po'y nagpapatotoo, ang Diyos ay Diyos at mahal kayo. Kaya po ako narito upang ipahayag ang tunay na dapat natin kaisip-isipan na hindi kayo pinababayaan at hindi rin nagkulang ang ating Ama sa inyo lahat. At hindi na rin masasabi na hindi niyo alam ang inyong ginagawa, sapagkat nabuksan na ang lumang tipan at ang bagong tipan sa buong mundo. At lalo-lalo na itong aking iniiral, ang lumang tipan. Why God created man are not the same. That the woman bones taken from the ribs of a man, na buong salvation na nilikha ang lalaki na hindi tulad na isang babae hinugutan lamang sa tadyang. Kaya dito po'y nais kong iparating sa inyo ang tunay na aim at hadikain kung bakit ang pagdalang sa tao ay hindi parehas. Ang babae po'y laging nagbibigay pag-unawa sa lalaki. Mali o tama, ay laging malawak ang pagkukumbaba at pag-uunawa sa kanyang minamahal. Dahil wala namang tao na nilikha sa mundong ito na hindi marunong tumanggap ng isang katotohanan kapag malinaw na ang kanyang kaisipan. Kaya ang Diyos ay nag-design na ang babae laging nagpapakumbaba. That is the reason why na hinugutan sa tadyang ng lalaki ang babae. At katandaan po ninyo mga kalalakihan na hindi maaring como hinugutan siya sa tadyang natin, ay abahin natin ng isang babae. Ang babae hindi sinusuntok o sinasaktan, kundi ito'y minamahal. Sapagkat, alalahanin ninyo, mas makasalanan ng lalaki kapag pinagkasala sa babae. Dahil ang wangis ng lalaki ay siyang nagdadala ng wangis ng Diyos. Kaya sinabi sa Genesis, ang sinabi ng Ama, likhain ko ang lalaki sa pamamagitan ng aking wangis. So kayo ang nagdadala ng wangis, kahit kailangan huwag niyo sisirain, dahil mas mabigat ang nakaratang sa inyo lahat. At dito naman ay walang masasabing martir o ano pa man na kayang lalaki ay kaya din babae. That was not a design of God. So bear in mind that a woman always be humble and give away whatsoever it is, whatever it costs, they always give away to the man. Diyan po ang dinisign ng God. That is the reason why God created man are not the same. Kaya ko ito pinaabot ko sa inyo upang mapatid po ninyo ang pag-ibig ng dalawang nagmamahalan ay walang kamatayan na maaring may paghiwalay. Remember, ang buto ng babae, buto din ng lalaki. So that is the reason why there is no such a death could able to interfere or interrupt between the two lovers. Kaya tandaan po natin walang sino man na pwedeng maghiwalay sa dalawang nagmamahalan, ay puto at lamang.
ng lalaki at ang babae isa. Pero po sana natin kalimutan ang mga bagay na yan. Yan po ay mahalaga. That was a blessed through the salvation of God, that God created man, a woman and a man. Yan po ang unang po nating aral. Kaya katandaan po natin, not because na kayo po nagsama, nagmahalan, pagkatapos nun, di ba? Sabi ng mga preacher, that death do us part, for better or worse. No, there's not such a death could able to interfere between the two lovers. Remember, there is only one bone staying from the roots of a man. Kaya walang kamatayan po na pwedeng pagkahiwalay ang dalawang nagmamahal. Tandaan po natin ang mga katalihagaan ng paglalaman ng Diyos na may kapal. Kaya ko ito pinaalala sa inyo. Alam ba ninyo, para sa akin, mas maigi pang kayo ikinasal sa buwis, o sa judge, o sa mayor, or sinasabi natin, the government must justify law among law in the whole world than the church. Sapagkat ito'y hindi po natin at huwag po tayo magpakamangmang. Kahit kinasal ka sa simbahan, kapag ito'y hindi dinala sa naukulang batas ng pantao, ay walang bisa ang inyong kinasal. Dahil ang lahat ng mga bagay niyo ay walang spiritual. Kasi remember, when he said, for better or worse, tell that do us part. Actually, wala pa nga 2 taon, hindi pa nga namamatay, may reserva na. So, ginamit ang pangalan ng Diyos na walang kabubuhan. So, when we use the God's name, we should respect and gawin natin ng katotohanan. So, ito po'y pinaabot ko sa inyo sapagkat ito po ang wasto. Dahil nung kayo nagkakilala, meaning, you found your bones, your own bones. So, nag-request ka, Lord, sana kaming dalawa na nga magkaigihan. So, because of the greatest love of request from your heart, so God granted. So, kayo mahalan at nagkaunawaan at nagkaintindihan, maging sino man sa isa't isa. Doon pa lang ay kinasal na kayo sa mata ng Diyos. Yan po ang kabanalan pagmamahal sa isa't isa. Kaya, higit pa sa isang kinasal, yan po ay katotohanan na hindi po natin masabi, hindi ko na gusto na ugali ng lalaki, hindi ko na gusto na ugali ng babae. Actually, hindi pa naman ako kinasal sa simbahan. So, I have a right to look whatever I want na ibig sabihin na palitan niya lahat dahil hindi pa siya kinasal sa simbahan. So, doon pa lang sa mga pang-uusap na yun, nawawala na po ng spiritual. Mali-mali. When the time you found the woman and you feel love and your request, and then God granted it. So meaning, you have been blessed more than in the church. Yan po ang totoo. Kaya hindi masasabing, hindi ko na gusto. Paano kung nabuntisan ang babae? Di iniwanan na lang dahil hindi pa nga sila kasal. Diba? Pagkatapos, ang magulang nakakaya sa kapitbahay, ilalaglag ang bata sa sinapupunan na wala namang kinalaman sa anumang kasalanan ng matatanda. Kaya po, sabi ko, malaking kamalian ang mga bagay na yan. Kaya hindi po dapat natin gawin na isang biro o walang kahalagaan. Remember, with due respect, the name of God. Kaya po ito pinag-iral sa lahat. At sa pangalawa kong ay pahayag sa inyo, why some of the children of God are not believe in God, especially in Jesus. Somewhere in this world, marami pong hindi naniniwala na may Diyos, na may impyerno, na may langit, at hindi rin naniniwala kay Jesus Christ. But we cannot blame them
Dahil kayo mismo na may pananampalataya kay Kristo, kay Jesus, ay hindi po natin ina-adapt isang buhay at katotohanan na kaganapan sa ating sarili. So, we cannot blame them na sinasabi, why should I believe in Jesus? Yung mga Kristiyano, hindi nga nila ginagalang, hindi nila nirerespeto, nilalagay sa tunay na kabanalan at sagrado na pangalan. Kasi nagkahiwalay-hiwalay ang isang pananampalataya. Nagkaroon ng kabagi-bagihan, nagkaroon ng alitan, debatihan, payanigan, payabangan. Paano nga naman sila maniniwala? If they really have God and they really believe in Jesus' name, why they not show and practices to themselves? So we cannot blame them. And in fact, sabi nga nila, kahit kami hindi naniniwala na may Diyos sa may impyerno, kaming makasalanan, ngunit kapag kami gumagawa ng kabutihan sa aming sarili at sa aming kapwa, ay ligtas kami. Tama. They will be saved because they are greater than those who believe in Jesus and even in God without doing nothing. And especially na hindi nila ginagalang ang lahat ng bagay. Kaya mas mainam pang sila nasasabihin nila, patawarin po niyo Lord dahil hindi ko po alam ang aking ginagawa. God will give them a forgiveness because that was true. Then those who believe in God, those who believe in Jesus, they don't respect. Kaya hindi po natin masisisi ang lahat ang lahat ng mga bagay na nakikita natin na natanaw sapagkat natatanaw nila doon sa mga sinasabing kuno. They believe in Jesus. They have God, but they do nothing and show to themselves that who they are, especially the Christianity. Nagkahiwalay-hulay, nagkawatak-watak. Because sometimes God more give a chance to those who He punished the time in Sodom and Gomorrah and Noah's flood. Mas binibigyan niya ng kapatawaran ang mga tao noon na kanyang pinarusahan na nasunog sa apoy sa panahon ni Sodom and Gomorrah at ang pagkabaha na tinatawag natin panahon ni Noah. Dahil maaaring sabihin nila, Lord, forgive me, na hindi ko namin alam ang lahat. That's true because there's not such a law before. Na yung sinasabi natin, 10 Commandments. It was lately na nagkaroon ng 10 Commandments. So, then this generation of man is more worse than before. Bakit kamo? Dapat sana matino ang mga tao ngayon dahil mabuksan na ang luma at ang bagong tipan. Dapat sana nagsipagtotoo. No. Instead, they will change and back to the hearts of God. Ginawa pa nilang kalakal ang pangalan ng Diyos na kaisa-isa at kahuli-huli ang ebidensya at makapiling natin ang Ama sa mamagitan ng Biblia. But what those people did, in-spread nila ang mga tao, especially Christian, nagkawatak-watak. But there is a law, like in Romans 16, 17, 18, na pag-ingatan ninyo na kayo ay basta-bastang nakikinig sa magandang pananalita na kanilang binubusog ang kanilang mga tiyan. At yan po, nandoon din pa sa unang Corinthian na sinasaad na hindi dapat nagkaroon ng kabagi-bagihan na isang pananampalataya. Baka mamay mawala ng kabuluhan ng cross na hindi alam ng tao ang cross ay mahalaga. Kaya ganun po ang katotohanan, kaya mas binigyan pa ng pag-asa ng God na lumikha ng langit at lupa noong panahon na kanyang pinarusahan ang mga tao sa panahon ni Sodom and Gomorrah at kay Noah than this atom age of the new and the last generation. The people on earth, wala na pong kapatawaran. Dahil ginawa ninyo na walang kabuluhan. Ang Biblia na sa isa lamang na ebidensya makakapiling natin ang amang lumikha ng langit at lupa
at sa pamamagitan ng Jesucristo, walang nagmahal. Yan po ang katotohanan. Kaya ko sinasabi, enough is enough. Magising na tayong lahat. Kayong mga tao, mga anak ng Diyos, lalo ng mga Kristiyano, we should not always depend on the preacher. We should open our own book so that we will not be misled by those selfishness people around us. They're using the name of God for their own benefit, making business to reach power through your sympathy and wealth and popularity on earth. Yan po ang totoo. Tinubos na po kayo sa inyong pagiging alipin sa pananampalataya. Huwag na po tayong bumalik pa sa nakaraan. Because today, it's really big different than yesterday. We are not in the Spanish regime. Not everything what they want, we should follow because of the religion. No, there's no such an Spaniard already. This is the freedom of all mankind. That is the reason why Jesus of Nazareth, he was redeemed of our sin through the crucified by His blood. Meaning, malaya na po kayo. Huwag na po tayo magpalipin na ginagamit nila ang pangalan ng Diyos. Tingnan ninyo, hindi pa sila nasiyahan sa paglilingkod sa Diyos. Nagawa pa nilang mamumulitiko at magpolitiko. Yan ang mga taong walang kasiyahan na hindi dapat natin ikangay pagkatiwalaan. Why? They're not happy to serving God. So, please, hindi na po kayo mga bata, mga inosente, at mga mangman. But, hindi po kayong mga tanga at mga gago na magpapakagago. Yan ang totoo niya. Masamang pakinggan, ngunit totoo. Let us be open our own book, the Bible. Yan po ang totoo niya. Lahat po nakabukas. Lahat ng katotohanan. Kaya po pinaliliwanag ko ito sapagkat ito ang huling tipan na magising kayo lahat at magbago at magpakatotoo. Panahon na upang ang ito'y magbago. Kaya katandaan po natin na sana ang lahat na ito, huwag po tayo magpapadaya sa lahat ng bagay. So para ating malaman ang katotohanan na lahat na ito ay may mga hints. So pakibasa nga lang, Sister Wayne, ang Matthew 23 para ating mabatid. Unahin po natin ang Matthew 23 na nilalaman ang isang katotohanan. So Matthew 23, 13 up to 15 po. Pakibasa lang po. Matthew chapter 23, verse 13 to 15. Verse 13. Datapwat sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat sinasarhan ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao, sapagkat kayo hindi na nagsisipasok, at ang nagsisipasok man ay ayaw ninyong bayaang mga pasok. Verse 14. Sa aba ninyo, mga eskriba, mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat sinasakmal ninyo ang mga bahay ng mga babaeng bao, at inyong dinadahilan ng mahabang panalangin, kaya't magsisitanggap kayo ng lalong mabigat na parusa. Verse 15. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat inyong nililibot ang dagat at ang lupa sa paghanap ng isa ninyong makakampi, at kung siya'y magkagayon na, ay inyong ginagawa siyang makaibayo pang anak ng impyerno kaysa sa inyong sarili. Alam mo rin yung mga kapatid, ang ibig sabihin ko nun, kapag ikaw ay isang relihiyon na uri ng pananampalataya, lalo ng Christian, pag nakikita ka ng lubo kasi kabilang panig na nakikinig, abay pagbabawalan na po kayo niyan, sasabihin kulto po yan, huwag po kayo pumunta. So, ibig sabihin sa wikang kulto pa lang, ay doon ay naging judgmental. Actually, the words of kulto, that is not such a bad. Ang kulto po ay isang malalim na Tagalog, ang kahulugan po ay isang grupo o isang civic organization. That was not a bad words of kulto. But man, it's judgmental. You see, yung pagkabanggit lang doon kapatong-patong na kasalanan na ginawa.
ng isang tao. So hinaharang nila na maghanap ng katotohanan. Yan ang sinasabi. Nang hinahanap ng isang katotohanan, katulad nga, ang pananampalataya na nanggaling sa Jerusalem, naglakbay, naghanap ng makakampi. Nung makita ng kakampi, higit pa sa ginagawa nila, ang mga alagad at mga taong naging followers na ay mas higit pang anak ng impyerno. Sila pa ang nagiging mapanghusga. Lahat. At tingnan ninyo sa ating kapaligiran, are they a Christian? The way they act, the attitude, they're almost judgmental. It's out of the way of Jesus of Nazareth. Yung bang pag-ibig, pagmamahal sa kapwa, at in general, in humanity. There's no such a humanity. Those who believe in Christ today, in this generation, nag-aaway-away, nagkakagulo, naghahatian. Bakit hindi nyo naintindihan kayong mga tao? You're being free. Hindi na po kayo anak ng impyerno, hindi po kayo anak ng relihiyon, lalo na hindi kayo anak ni Lucifer. Kaya sana magpakatotoo kayo para ating mabatid. Actually, sa totoo lang, sa Jerusalem. That is the reason why Jesus said, I will bring down the new Jerusalem with my new name. Kasi kung tatanawin natin lahat ng relihiyon ng mga Jewish, Muslim, Christian, came from Jerusalem. So let us see upon what Jerusalem did into this world. Are they having peace in this world? Wala po eh. Lahat nagkagulo. Muslim versus Christian, Christian versus Christian, and so many. So nasaan ang nasaan ang katotohanan? Yung nga lang sabsaban, pinagagawan pa ng 3-4 na grupong mga Kristiyano. You see? But all of them is out of really inhumanity. That is the reason why Jesus said, I will bring down the New Jerusalem. That is the New Jerusalem, meaning the will of God. Ito po ilalagay po niyo sa utak po ninyo. Wala pong anointed ng God or what else. Maaring anointed sila o anointed son. That was in the name of the religion, of their belief, but not in God. Kasi if he really truly that he was appointed, why they ask money, like tithes, donation. Kayo nga mga tao, pag nag-uutos kayo ng anak ninyo sa kabilang ibayo, alam nga naman sasabihin ng Pedro, punta ka doon sa halimbawa, Mindanao. Eh, ikaw ay nasa Luzon. Punta ka nga sa Mindanao, may mga bahay tayo doon, lupain. Ibig sabihin, papupuntahin mo doon na walang dalang-dalang pamasahe, ni bigas na baon. Ano klase kang magulang sa iyong anak? Ganon din ang God. If you really talk to God, if God say that you bring this my message to my children, so you mean to say God will abandon you? No. Kaya kung totoo sila, bakit sila nangihingi? Kaya that is the reason why so many Jesus eh. Lalo na sa Secret Exchange, ang dami na po Jesus, more than 2,000 was registered in the name of Jesus Christ. You see, nagkaroon ng kabagi-bagihan na wala, nag-fade lahat ang kanyang pangalan sa kabanalan at sagrado dahil ginawang negosyo. Huwag na po tayong magpakamangbang. Kaya po narito, this is the proof that God still loves you all. That is the reason why I'm here to announce, to prove that God still loves you all. You have to change. Or else, wala pong sa unang pagsisisi. Pagdating ng oras, sasabihin ng God, I don't know you. Believe me, my brethren, let's go ahead to be straight and open mind. Let us open our heart. Let us be with God. And let us love God as we love ourselves. Yan po ang totoo niyan. Mayroong mga hints na eh. So could you able to read, Sister Wing, ang Matthew 24 up to 18. Pakibasa lang, unti-unti. Uulitin ko ito. This was clarification and everything para maunawaan po natin. So, Matthew 24, 1 up to 15.
Matthew chapter 24, verse 1 to 15. At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad. At nagsilapit sa kanyang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. Verse 2. Datapwat siya ay sumagot at sa kanila ay sinabi, hindi ba ganinyo nangagkikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Alam ba ninyo ibig sabihin po nun? Nang pinakita ng mga apostoles kay Kristo ang naglalakiang gusali. Like this time, in this generation. Pagmasdan ninyo mga gusali, mga lahat ng relihiyon, naglalakihan, nagagandahan, nagtitislapan ng mga maningning ng mga design ng mga simbahan. Gaya ng sinabi ni Kristo. Hindi ba ganin yung nakikita? Ano ba ang ginawa nila sa mundo? Itong malaking gusali. Nagkaroon ba ng kapayapaan? Sila'y nag-aaway. Sila'y nagkaroon ng kabagihan. In fact, there is a law that we should not be divided in one believer in the name of Christ. Na tinatawag natin Christianity. But why you allowed yourself, my brethren, and those who founder of the church, bakit hindi niyo pinaliliwanag isang katotohanan? In the almost 2,000 years it was written in the book of life. Bakit hindi niyo pinaliwanag? So meaning, talagang niloloko ninyo ang mga tao. Dahil nandoon at na hindi pwedeng magkabagi-bagihan. So please, paki-continue lang ang iyong binabasa sa Matthew 24. Verse 3. At samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olivo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. You see, there is a hint already that Christ has given to us na sinasabi niya, magsipag-ingat kayo, maraming magpapanggap sa pangalan ko. And why? Don't you understand? Sa ngayon tingnan mo, ang daming Jesus. Ano sabi niya? Huwag kayo magsiparoon o magsisinumbahan sa kanila. Napakaliwanag po yan. Pero bakit ninyo hinayaan na kayo'y nagpaalipin hanggang ngayon? Pag pinag-usapan natin about God, sasabihin, ako'y nasa born again, ako'y nasa Katoliko, ako'y nasa Iglesia ni Cristo, etc., etc. But the same Christian. You see, minahal nila ang relihiyon. Hindi nila minahal ang aim na layunin ni Jesus Christ at ang Ama. Ama through Jesus Christ. Nawala po, nag-fade ang love. Kaya, yan sinasabi ko nga noong araw, nakipagdigmaan ang Christian versus Muslim. Ngayon, they created something horrible that was Christian against Christian. Nagdidebate yan. Akala mo, nakausap nilang God. All of them is lie. Yan ang totoo. Let us open the book so that you could able to see if I telling you the truth or not. Why I said liar? They don't even follow the ways of God. Yan po ang totoo niya. So please continue. Verse 6. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo ay papatayin at kayo'y kapuputan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Alam mo ninyo, ay sasabing lindol ba? Yan na po'y nagaganap na po. That was a hint. Kailan darating ang iyong pagbabalik at ang kawakasan ng panahon?
Yan po ay naganap na. Lindol, baha, tsunami, kaguluhan, bansa sa bansa, lahi sa lahi, Muslim sa Muslim, kapatid sa kapatid. Yan po ay kaganapan na totoo. Kaya unawain po natin yan. Sige, pagpatuloy. Verse 10. At kung magkagayoy, maraming mga titisod at mga kakanuluhan ng isa't isa at mga kakapuutan ng isa't isa. Yan At- po ay nagaganap na rin po. Nagkaroon po ng kanunuan, kaya po marami naghihiwalay na maraming Kristiyano nagtindig sa bawat isa dahil masarap na hanap buhay yan. Milyon ang kinikita, nawala ang pag-ibig sa bawat tao. Nawala ang Diyos sa bawat puso at kaisipan dahil sa lapi ang kanilang iniral ng kanilang tiyan at kaisipan. Yan po ang totoo. Sige, pagpatuloy. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. So nakita po natin maraming relihiyon, mga propeta. Sinasabi nila sila daw ay anointed o appointed son by God, etc. At sa likod ng lahat, naniningil po sila na kinukublit tithes. Meron ba namang ganun? Why? Sa totoo lang po, ang Diyos ay mayaman. At wala po kayong pagkakautang sa Diyos para itong mga relihiyon ay maningil sa inyo po. Let by the peoples, let it by their will, their comprehends to give something na hindi lang po sila yung mga manhid. We should not cheat them. Now we should command them to give something to tithes, etc. Wala pong tinuturo po yan ng God. Yan po ang totoo na maningil ka nang dahil sa pangalan niya. Yan po ang totoo niya. So ipagpatuloy mo po. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. At ipangangaral ang Ebanghilyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. So naiintindihan na po ninyo. Ang sabi, kailan po ang inyong pagbabalik at ang kawakasan ng mundo. Ang sabi nga, kapag ka naiiral na ang Ebanghelyong ito, so sino magsasabi sa Ebanghelyong totoo? Hindi ba sa Apocalypse ang sinasabi ng anghel? Kahit sa anghel ng kalangitan ay walang makapagbubukas sa Book of Life. Even sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng lupa hanggang sa ilalim ng karagatan, walang makapagbubukas sa aklat ng buhay. Nalungkot po si Juan. Nang itinuro, ang sabi ng anghel, huwag mangulimihan ang iyong puso. Natanong mo ba'y nakaputi? Siya ang kordero, lamang na makapagbubukas. So, very simple. Common sense, my beloved brothers and sisters on earth. So meaning, wala pong relihiyon na makapagbubukas na aklat ng buhay. Let us see if it is really true or not. Abay, napakarami pong relihiyon po, lalo na Kristiyano. May peace on earth ba? May pag-ibig ba sa isa't isa? Meron bang na nagkaroon ng kasaganaan? Wala po eh. So meaning, hindi po nila nabuksan ang aklat ng buhay. It's only the Lamb of God. So, saan yun? Paano yun? So meaning that was means, the second coming of Christ is as a preacher. Hindi po a healer ng mga sakit. That was secondary. But most concentration, he was a preacher. Like na sinasabi natin, Isaias na 12:25, pag-ingatan ninyo na hindi kayo nakikinig sa nangangaral. Baka hindi matanto, nangangaral nagmula na sa langit. So meaning, we should abide and listen because that is the hints that second coming will come as a preacher. At kapag ka ito'y naiiral na, ang tunay na ebanghelyo, so anong ebanghelyo? Yung ebanghelyong katotohanan na hindi kasinungalingan, na walang pagkakaimbot o ginagawang hanap buhay. That was the true gospel. Yan po ang totoo. Kapag ito'y napairal na sa buong daigdig, yan na po ang kawakasan ng inyong kabaligtaran. Kaya po kayo narito upang ipahayag sa inyo advance recognition so that you will not be misled into those who are selfishness, na magkakaroon kayo ng kamatayan na totoo
na panghusga ng Ama sa inyo lahat. Yan po ang katotohanan. Kapag napairal ng Ebanghelyo, yan po ang kawakasan. Maraming sinasabi na kanilang ang Ebanghelyo na iral na, no, hindi pa po. Dahil kung nairal ang tunay Ebanghelyo, there is a peace on earth and love one another. Yan po ang totoo yan. Wala na pong masasaktan. Yan ang katotohanan. So, para natin mapatunayan kung totoo nga sinasabi nila na yung bang siksikliglig na dapat magbigay ng mga tao, liliwanagin ko sa inyo ito. Nasa Matthew po yan na sinasaad na ang isang dalawang mag-asawa po ay nagtinda ng kayam ng kanilang ari-arian na naisipan nila sa magandang loob nila ang kalahati ipinamahagi kay Pedro. Ngunit, inakot ni Pedro. Ang sabi ni Pedro sa dalawang mag-asawa abay, nakuha pa ninyo lukoy ng banal na Espiritu Santo na dapat ibinigay nyo lahat ang inyong pinagbentahan. Abay, para sa akin po, mali po yan si Pedro. Kaya nga tinawag pong darak. Alam ba ninyo, kusang loob ng taong pinaghirapan, pag-amutan nyo, pagsalamatan na kalahati na kanilang pinaghirapan ay taus-pusong pinagkaloob sa simbahan. Bakit mo pang hahangarin ang iba? Ibig sabihin, swapang ang Diyos. Alalahanin po ninyo, kung may Diyos kayo, isumbong po ninyo ako sa Diyos ninyo, kung totoo o mali. Wala pong tunay na magulang sa balat ng lupa, hindi ka pa Diyos ha. Naniningil sa iyong paninilbihan sa iyong mga anak, wala kang kwentang magulang kapag naniningil ka. Tungkulin ng isang magulang na pangisawain, bigyan ng magandang kinabukasan, pero hindi mo tungkulin na maningil ka ng iyong paninilbihan sa iyong mga anak. How much more will it come God? Ang God po ay mayaman. Yan po ang totoo. Kasinungalingan. Ngayon, dumating yung asawa niya, hinahanap yung kabiyak niya. Abay, tinakot niya siya. Abay, wala na yung asawa mo, patay na. Kasi niloloko pa ninyo ang banal na Espiritu Santo na dapat binigay ninyo ang inyong pinagbentahan. Ay, naku, kung isipin po natin doon, nakakilabot po. Wala pong Diyos na ganyan. Ako po nagsasabi, kaya ako sinasabi kung totoo may Diyos kayo. Isumbong ninyo ako si Saint Raymond of the Assis. Naghihintay ako sa Diyos video. Yan ang totoo. Hindi po ganoon ng Diyos. Maningil na kanyang paninilbihan sa inyo. Pagpasalamat kayo kung buhal sa loob ng tao na ipamahagi sa inyo, pero hindi samsamin niyo, tatakutin ninyo ng banal na Espiritu Santo. Baka yung salitang Espiritu Santo hindi pa niyo kilala. Baka hindi niyo nakilala ang Espiritu Santo. Magunis dili kayo. Huwag kayong maging sinungaling. Yan po ang katotohanan. Hindi po totoo na dapat kayo magbayad sapagkat tubos na kayo kay Kristo na ipinako sa krus. Ngayon, para paniwalagan natin, pakibasa lang sa Malakyas para maintindihan po natin. Sa Malakyas, Malakyas liliniwanagin ko lang po ito. Malakyas 3:7 hanggang 10. Pakinggan po niyo mabuti. Ito po ay para makita po niyo ang totoo. Kasi ang Bible po, nirevise po ng mga mapagsamantalang reliyon. So marami nang naaalis lahat. Dahil sa totoo lang pa ang Biblia ay hindi po maraming kahulugan. Isa lang po ang kahulugan ng Biblia. Kaya tinawag po natin testament. Yan po yung mga testamento. Pero ang kahulugan lahat po niya in humanity. Hindi po yung na sinasabing kung ano-anong maraming kahulugan. Isa lang po ang kahulugan dyan. Peace on earth and love one another. Meaning, in humanity po, ang itinuturo ng Biblia. Wala na pong maraming ano pang uri ng kapaliwanagan. Isa lang kapaliwanagan, mahalin mo yung kaaway. Huwag kang manloko sa kapwa. Yan po ang totoo. Kaya pakibasa lang Malakyas 3:7 hanggang 10 para maintindihan natin na may pamaga na ano bang pamagat ng sister nakalagay doon? Malakyas chapter 3, verse 7 to 10. Ang pagsamo ng Panginoon at pagtutol. Yon, pamagat po yon. Para makita po niyan, tinitiyak po sa lahat ng Biblia ninyo, wala po yung pamagat na yon, na iibang pamagat. Para makita po niyo, ito po ay in fairness the Bible na sinasabing aklat na buhay. Sa Bible Social, ano yan, makikita po niya sa National Bookstore at may gawa po niyan Philippine Bible Society po. Series 1982.
Yan po ang hanapin po ninyo. Pakibasa ang pamagat, ang pagsamo, ang pagsamo at ang pagtul. Ang pagsamo at ang pagtutol, yan po ang pamagat ng Malakiyas. So, pakibasa lang po. Ang pagsamo ng Panginoon at pagtutol. Verse 7. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo ay nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin, at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahukbo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakaw ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo ay nangagsumpa ng sumpa, sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid, bagay nitong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mahukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Alam mo niyo ibig sabihin, no? Sige, subukan ninyo ako, ha? Sabi niya, sige, dalhin niyo 10 bahagi sa aking pangangailangan dito sa aking lawagan. Pero subukan, pero kung, sabi niya, kung bubuksan ko ang lawagan ng langit, pintuan ng langit, bintana ng langit upang magkaroon kayo ng kasaganaan. Ibig sabihin ng tutol, unawain po niyo mabuti yung wika na yaon. Ang pagsamo, ang sinasabi, lahat, o sige, dalhin mo. Yan po ibig sabihin ng pagsamo. Dalhin 10 kabahagian para may magagamit ako rito. Pero, sabi niya, subukan ninyo ang mga bagay nito. Sabi niya, kung bubuksan ko. Sabi, malinaw, tutol siya na pagbibigay ninyo ng 10 bahagi. At ni-revise din ni Jesus Christ niya na sinasabi niya, hindi ko kailangan ang hain o hindi ang habag. Meaning, pag-uunawa. Napakalinaw po yan. Basahin po ninyo yan sa Malakyas. Series 1982. Wala pong pinagbabasyang reliyon po yan. That was in general. Gawa po ng Bible Society po yan ng buong mundo. Kaya tandaan po natin, kaunawaan po natin yan. Ang lahat na yan ay katotohanan. Kaya po po tayo hinahayag sa inyo mga kapatid upang tayo magising na. Panahon na magkaisa. Umpisahin natin magbuklod. Unawain natin mabuti. Ang isang Kristiyano ay hindi dapat nagkaroon ng kabagi-bagihan. At ako'y nananawagan sa inyo, mga kapatid, kapag ito'y nabuo at nagkaisa, simula sa Republika ng Pilipinas, lahat ng malalaking bansa matatakot sa Pilipinas. Ito po ang bagong Jerusalem, ang bansa ito. Sapagat dito lamang sa bansang itong Pilipinas ang inyong maririnig ang aral ng katotohanan, ang pagbabago at ang pagkakaisa ng mga Kristiyano. Remember, Christ means it's a peacemaker, not a troublemaker, so that you could be able to save the people's souls and to make peace on earth. Tandaan po natin, you are not the children of religion. You are the children of God. Yan po, sana maunawaan niyo mabuti at magkaisa upang magkaroon po ng kapayapaan ang ating sanlibutan. Kaya mga kapatid, sana'y i-spread po ninyo ang ebanghelyo po ito, pamahagi upang magkaroon ng tunay na kapayapaan. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong pakikinig. Naway inyong merong nakitang katotohanan at ang mga aral gawin po natin sa ating sarili at sa ating kapwa. Ipamahagi po natin ang mga bagay nito. At ito po ay tungkulin bilang isang Kristiyano ang ipamahagi ang natunay na ebanghelyo na walang bahid na kasinungalingan o ano paman. Kaya ako po'y nagagalak, nagpapasalamat sa inyong matyagang pagkikinig. Naway, meron po kayo natutuhan sa mga aral nito. God bless you all. And I love you, and may the peace of God and grace and happiness
Let by the peace on earth, let it be done. Magandang araw sa inyo lahat.